Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Foods. Sa ulo ng mga balita, filing of COC para sa BSKE nagsimula na. PBBM inanunsyo ang pagbubukas tanggapan para sa mga nais maging miyembro ng PFP. Libreng tuition para sa mga government employees na kukuha ng master's degree isinusulong sa Kamara. DepEd at USAID pinangunahan ng paglulunsad ng proyektong ILO Philippines. Mahigit 200 PDLs nakakuha ng high school diploma sa pamamagitan ng DepEd ALS program. Obiena muling nakapagtala ng kasaysayan sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Foods. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na bukas ang Partido Federal ng Pilipinas sa mga bagong miyembro na sumusuporta sa pangkalahatang layunin at agenda ng administrasyon. Tunghayan ang detalye mula kay Daniza Lopez. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, malugod na tinatanggap ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang mga individual na sumusuporta sa mga pagsisikap ng gobyerno upang mapabuti ang ekonomiya at pamahalaan. Ipinahayag niya ang bukas na pagtanggap sa sinumang nais makatulong sa mga layunin ng administrasyon, anuman ang kanilang politikal na paninindigan basta't may layuning palakasin ang ekonomiya at pababain ng inflation sa bansa, kung saan ang kasalukuyang mga pagsubok ng gobyerno ay ang pagpapababa ng presyo ng bigas at iba pang pangunahing kalakal. Itinatag noong 2018 ang PFP ay sumusulong ng federalismo sa Pilipinas. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ngayong ika-28 ng Agosto hanggang ika-2 ng Setyembre, bukas ang posisyon para sa barangay at sangguniang kabataan elections na mahigpit namang binabantayan ng COMELEC ang sinumang lumabag sa batas. Pagkatapos ng ilang postponement at ilang taong pagkabitin simula ng pandemya para magpalit ng opisyales ng barangay, magkakaroon ng pagkakataong magsalita na ang mga botante at magpakitang gilas ang mga nais magsilbi sa kanila. Ang unang araw ng unang hakbang para ikaw ay makabilang sa mga kandidatong nais tumakbo ay ang paghain ng Certificate of Candidacy o COC. Ang nilalaman nito ang siyang patunay na lahat ng kwalifikasyon ay meron ang kandidato tulad ng 18 pataas sa barangay, 24 pababa sa sangguniang kabataan, marunong magsulat at magbasa, residente at botante ng barangay na tatakbuhan, at walang kasong pinal na pagkakakulong ng 1 taon sa kasong involving moral turpitude. Ang barangay ay maituturing na isa sa pinakamahalagang sektor ng serbisyo publiko at napatunayan na ito noong nakaraang pandemya kung saan nasubukan ng bilis o bagal ng pagbibigay ng ayuda sa kanilang komunidad. Dahil dito, ang barangay ay naging frontline service provider ng national government kung saan ayon sa konstitusyon ay may devolution of powers from the national pababa ng barangay. Ang paglalabanan ngayon ay para sa posisyon ng kapitan at 7 kagawad, SK chairperson at 7 SK kagawad para sa 42,047 barangays sa Pilipinas. Inaasahan ni COMELEC Chairman George Garcia na ang taong bayan ay pumili ng maayos at naayon sa provision ng mga batas at manghuhuli ang mga COMELEC na mga lalabag sa premature campaigning, electioneering at vote buying at vote selling na may kasong kriminal. Ang paghain ng COC ay sinyales na pumasok na ang bayan sa election period kung saan mahigpit na pinagbabawal ang pagdadala ng baril at anumang sandata, bawal na rin mangampanya ang mga kandidato, magkabit ng campaign posters at higit sa lahat bawal maglipat ng mga tao sa barangay or civil service ng dahil sa politika. Inaasahan na magiging mainit ang darating na BSKE sapagkat nakataya ang mga bata-bata system ng mga nakatataas na lokal at national officials sa kani-kaniyang manok sa barangay elections. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
Sa kadahilanang umpisa na ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato sa darating na BSKE sa ika-30 ng Oktubre, nagbaklasan na ng mga tarpaulins ang mga official candidates. Narito si Amber Balidoy para sa buong detalye. Ayon sa Omnibus Election Code ng COMELEC, kapag ikaw ay isa ng official candidate, ay bawal na maglagay ng campaign posters o anumang campaign paraphernalia ngayong araw, ika-28 ng Agosto hanggang ika-19 ng Oktubre. Ito ay alinsunod rin sa pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kakasuhan ng mga kandidato ng premature campaigning o electioneering kapag nakitaan sila ng mga pinagbabawal na gawain ngayong election period. Ang barangay at SK elections ngayong taon ay idadaos matapos ang maraming beses na pagkakapaliban nito sanhi ng pagpospone ng Kongreso dahilan ng mahabang pag-upo ng mga barangay officials. Sa darating na ika-19 ng Oktubre hanggang ika-29 naman ang umpisa ng campaign period kung saan pwede ng mangampanya at magpalabas ng mga campaign materials ang mga kakandidato sa October 30 elections. Amber Balidoy nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa nakatakdang araw para sa filing of Certificate of Candidacy simula ngayong araw hanggang ika-2 ng Setyembre, nagpakita na ng kanilang intensyong magsilbi sa bayan ang mga kakandidato para sa barangay at sangguniang kabataan election ngayong taon. Ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Nasa higit 40,000 posisyon para sa kapitan habang nasa higit kumulang na 300,000 posisyon naman ang pinaglalabanan para sa SK positions. Kasabay nito, naglipana na rin ang mga COMELEC checkpoints mula sa Kalakhang, Maynila hanggang sa probinsya bilang pagpapatupad ng gun ban at mapayapang pagpapalakad ng isa sa pinakamainit na eleksyon ngayong dekada. Mismong si Commission on Election o COMELEC Chairman Attorney George Garcia ang nagsagawa ng monitoring sa isang ceremonial kick-off sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City ngayong araw. Sa kabilang dako, sinabi sa isang panayam ni Special Guest Pasig COMELEC Officer Attorney Ronald Santiago sa Barangay Tayo TV program ng One Media na itong darating na barangay at SK elections ay dapat mamili ang mga tao ng mga kandidatong tapat at totoo ang serbisyo. Dagdag pa niya na isa sa mabasihan ay ang performance ng mga opisyales noong nakaraang pandemya kung saan marami ang hindi nakapagsilbi ng maayos upang mabigyan ng kanilang sinasakupan ng ayuda at iba pang serbisyo. Ayon na rin kay Atty. Santiago, dapat pumili ng kandidato na hindi bumibili ng boto ng taong bayan. Samantala, sinigundahan naman ito ni Garcia at nagpahayag na sino mang lumabag sa pagbabawal sa vote buying at vote selling ay kakasuhan ng criminal case. Dagdag pa nito, nakamonitor ang COMELEC sa mga electronic transactions gaya ng mga electronic bank, e-wallets at GCash hinggil sa mga namimili at nagbebenta ng boto. Aniya, ang bank secrecy law ay hindi applicable kapag merong commission of a crime at hindi in good faith ang transaction. Kaya naman, maaari na lang utusan ang mga bangko na magpalabas ng mga transaksyon hinggil sa vote buying at vote selling. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailan lamang itinanghal ng MMDA sa San Juan City Hall ang 3 pasyalan sa San Juan bilang kauna-unahang smoke-free parks. Kabilang dito ang Pinaglabanan Shrine, San Juan Mini Park at El Polvorin Linear Park. Matatandaan na ang pagtatanghal ng smoke-free parks ay naglalayong mapabuti ang komunidad at maprotektahan ang kalusugan ng mga mamamayan.
Sa ating ulat panahon, bahagyang humihina na ang bagyong Goring na kahapon ay itinaas sa super typhoon na may lakas na 30 to 60 kilometers per hour. Samantala, nakataas pa rin sa signal number 1 ang ilang parte ng Luzon, kabilang na ang Batanes, Babuyan Islands, hilagang silangang parte ng Cagayan at Isabela, hilaga at gitnang parte ng Aurora, Polillo Islands, hilaga at silangang parte ng Camarines Norte, Calaguas Islands at hilagang silangang parte Camarines Sur. Sa kabilang panig, inaasahan ang malakas na pag-ulan sa dulong silangang bahagi ng Isabela at hilagang bahagi ng Aurora. Gayon din ang silangang bahagi ng kalupaan ng Cagayan, Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, natitirang bahagi ng Aurora, silangang bahagi ng Nueva Vizcaya at natitirang bahagi ng kalupaan ng Cagayan at Isabela. Asahan naman ang habagat na may dalang pabugso-bugsong hangin sa lugar ng Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Kabisayaan, Dinagat Islands at Camiguin. Samantala, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat hanggang sa malawakan na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog sa natitirang bahagi ng rehiyon ng Ilocos at natitirang bahagi ng Kabisayaan. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Susunod sa News Force. Senator Francis Tolentino binigyang diin ang kahalagahan ng ROTC Games sa Pilipinas. Mga tsuper sa pampublikong sasakyan pinaalalahanan ng LTFRB tungkol sa Anti-Distracted Driving Act. Libreng tuition para sa mga government employees na kukuha ng master's degree isinusulong sa Kamara. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nakiisa si President Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng National Heroes Day ngayong taon sa pangunguna niya sa isang commemorative program sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ngayong araw ika-28 ng Agosto 2023. Pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang pagdiriwang ng National Heroes Day na may temang karangalan, katungkulan, kabayanihan. Iba't ibang aktibidad ang isinagawa upang gunitain ang okasyong ito, kabilang ang mga lecture, exhibit, museum tours at wreath-laying rites. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mamamayang Pilipino na kilalanin ang mga sakripisyo ng lahat ng mga bayaning Pilipino, gayon din ang pagpaparangal sa katapangan na kanilang ipinakita para sa bansa. Binigyang diin ni Senator Francis Tolentino ang kahalagahan ng Philippine ROTC Games na may kakayahang pagsamahin ang mga Pilipino mula sa iba't ibang pinagmulan sa pamamagitan ng palakasan. Inihayag ni Tolentino ang pag-asa na ito'y magbubunga ng mga responsableng mamamayan at mga leader sa hinaharap. Dagdag pa niya, ito rin ay nagsusulong ng pagmamahal sa bayan para mas paigtingin pa ang lakas ng bansa na magkaisa. Alinsunod sa pagsulong ng career advancement ng mga kawani ng gobyerno, isinusulong ngayon sa Kamara ang paghandog ng libreng tuition para sa mga government employees na nais kumuha ng master's degree. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Isa sa mga nag-uudyok na isulong ang House Bill No. 8834 o Free Master's Degree Tuition for Government Employees Act ay si Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan. Ayon kay Yamsuan, ito ay para madagdagan ng experience, training, civil service eligibility at performance rating ng mga empleyado pagkat importante ang edukasyon sa pagpili ng merit-based at promosyon ng mga civil servants.
Dagdag pa niya na makatutulong ito na mapalakas at mapatibay ang moral at job satisfaction ng mga empleyado. Layon ng naturang panukala na bigyan ng libreng matrikula ang mga career at non-career government employee na balak kumuha ng kanilang master's degree program sa mga state university at colleges na kanilang maipapasa. Kaugnay nito, limitado lamang ang panukala sa mga empleyadong may 5 taon na sa serbisyo mula sa pagpapatupad nito. Dagdag pa rito na hindi na rin makakasali ang mga mayroon ng state-sponsored graduate education scholarship, kabilang na ang may nakabinbing administrative charges dahil sa grave offenses at mga hindi pumasa sa admission at retention policies ng mga universidad. Samantala, kinakailangan namang matapos ng mga beneficiaries ang kanilang master's degree sa itinakdang panahon upang hindi alisin ang kanilang tuition fee grant. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lamang ay pinangunahan ng Department of Education o DepEd at United States Agency for International Development o USAID ang formal na paglulunsad ng proyektong Improved Learning Outcomes for the Philippines o ILO-PH. Inilahad ni Assistant Secretary for Curriculum and Teaching G.H. Ambat ang pasasalamat sa USAID sa patuloy na pagsuporta sa kagawaran upang matugunan ang mga adhikain ng matatag agenda. Samantala, ayon sa mensaheng ipinahatid ni Vice President at Secretary of Education Sara Duterte, isinaad niya ang kahalagahan ng ILO-PH sa pagsasakatuparan ng layunin ng matatag agenda. Sa pangunguna ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Frasco, kasama sina First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte, ay pinasinayaan ng turnover at inaugurasyon ng DOT Tourist Rest Area o TRA sa Carcar City, Cebu nitong kamakailan lamang. Ang TRA na matatagpuan sa Heritage City ng Carcar ay ang ika-4 na natapos na pasilidad at ang pangalawa sa Cebu Province na ibinigay ng DOT sa mga local government units. Matatandaang pinasinayaan din ng DOT ang mga natapos na TRA sa Medellin, Cebu, Manolo Fortich, Bukidnon at ang Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Pinaalalahanan ng LTFRB ang mga operator at tsuper ng pampasaherong sasakyan na manatiling nakatuon sa kalsada at iwasang gumamit ng mga elektronikong kagamitan habang nagmamaneho. Gaya na lamang ng pagte-text, pagtawag sa telepono, paglalaro, panonood at iba pang nakakaabala ay mahigpit na ipinagbabawal ayon sa Republic Act 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act. Hinikayat naman ng LTFRB na i-report sa kanilang hotline 1342 o magpadala ng mensahe sa complaints@ltfrb.gov.ph kung sakaling makaobserba ng ganitong mga gawain. Susunod sa News Sports. Presidenteng nasunugan sa Quezon City, kanya-kanyang diskarte sa pagbangon. Mahigit 200 PDLs nakakuha ng high school diploma sa pamamagitan ng DepEd ALS program. Pinay nahuli sa NAIA matapos magpuslit ng 18 milyong halaga ng cocaine. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Sports.
Inilatag na ng Quezon City Police District ang checkpoint sa East Avenue corner ng Elliptical Road alinsunod sa pagsisimula ng election period para sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Kasabay nito ang pagsisimula ng gun ban at filing of Certificate of Candidacy ng mga kandidato ngayong araw. Sa nasabing checkpoint, pinapakiusapan ang mga motorista at sasakyan na tumigil para sa inspeksyon. Patuloy na bumabangon ang ilang residente sa Vargas Lane, Visayas Avenue sa Quezon City matapos matupok ng apoy ang kanilang tinitirhan na bahay kagabi dakong alas 9 ng gabi. Bagamat napinsala, hindi alintana ng ilang mga residente ang naturang insidente dahilan upang magsibalikan ng ilan sa mga ito ngayong umaga para maglinis at magbaklas ng ilang mga bakal at yero na maaaring ibenta mula sa kanilang nasunog na bahay. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, 10 sa mga biktima ang sugatan, kabilang na ang ilang bumbero, habang hindi bababa sa 50 kabahayan ang natupok sa sunog na umakyat sa ikalimang alarma kung saan pasado alas 2 na ng umaga nang maapula ang apoy. Sa kasalukuyan, pansamantalang nanunuluyan sa ilang evacuation sites ang mga nasunugan. Higit sa 200 persons deprived of liberty o PDL ang nakakuha ng kanilang elementary at junior high school diploma sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS program ng Department of Education sa Manila City Jail Female Dormitory. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, bahagi ito ng layunin nila sa national agenda upang paigtingin ang paghahatid ng basic education sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagtiyak na maging ang PDL ay naka-enroll sa ALS program. Dumalo naman ang Vice Presidente at DepEd Secretary na si Sara Duterte sa moving up ceremony at sa kanyang mensahe, kinilala nito ang pagpupursige ng mga nagsipagtapos na itinuloy ang edukasyon sa gitna ng pagkakakulong. Arestado ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG ang isang pasahero mula sa Africa dahil sa umano'y pagtatangkang magpuslit ng ilegal na droga na nagkakahalaga ng humigit kumulang 18 milyong piso sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA nitong kamakailan lamang. Sa isang pahayag, kinilala ni PDEG Chief Colonel Dionisio Bartolome Jr. ang suspect na si Zenaida Esperanza Losloso, edad 49, isang paparating na pasahero mula sa Addis Ababa, Ethiopia na may flight number ET644 noong Huwebes ng gabi. Ang naarestong suspect at mga nakuhang ebidensya ay dinala sa PIDEA para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naarestong pasahero dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Drug Act of 2002 at RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Muli na namang naitala ng pole vault pride ng Pilipinas na si EJ Obiena ang makasaysayang panalo kung saan naabot niya ang ikalawang pwesto sa World Athletics Championships na ginanap sa Budapest kahapon. Ito ay matapos pursigidong lagpasan ni Obiena ang 6-meter leap sa kanyang second attempt para sa men's pole vault event dahilan upang makamit ang silver finish. Samantala, napanatili ng world number 1 pole vaulter na si Armand Duplantis ang kanyang titulo sa athletics meet. Magugunitang ito na ang pangalawang beses na naging placer ang Pilipinas mula noong nakamit ni Obiena ang unang bronze medal noong 2022. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, filing of COC para sa BSKE nagsimula na. PBBM inanunsyo ang pagbubukas tanggapan para sa mga nais maging miyembro ng PFP.
Libreng tuition para sa mga government employees na kukuha ng master's degree isinusulong sa Kamara. DepEd.USA pinangunahan ng paglulunsad ng proyektong ILO Philippines. Mahigit 200 PDLs nakakuha ng high school diploma sa pamamagitan ng DepEd-ALS program. Obiena muling nakapagtala ng kasaysayan sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Post. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Pulse.